Sige, dagdag pa ng bansa sa listahan ng mga lugar na di ako welcome. Ang Dalain ay isang lungsod sa disyerto na 170 kilometro ang haba at 500 metro ang taas. Iminungkahi ng pamahalaan ng Saudi Arabia bilang bahagi ng NEOM project. Nakasama rin ang lungsod dagat, makabagong resort sa bundok, at iba pang maliliit na proyekto sa lugar. Ang NEOM proposal ay pinakabago lamang sa mahabang listahan ng mga napaka-ambisyoso at magastos na proyekto na isinagawa ng rehiyong ito na sagana sa langis. Ilan sa mga ito ay naging pandaigdigang simbolo ng labis-labis. Ang iba naman ay palaging natitigilan sa gitna ng pag-unlad at karamihan ay hindi na umaabot sa aktwal na pagpapatupad. Maraming mas kwalipikado at nakakatawang tao ang nagkomento sa mga problema ng mga proyektong ito at mga lungsod mula sa pananaw ng urban planning at arkitektura. Ngunit ipinagpatuloy pa rin ng mga bansa ang kanilang mga ambisyon. Kaya ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit kailangan ng mga bansang ito ng mahal at di episyenteng proyekto? Siguro alam mo nang tungkol ito sa ekonomiya. Ang karaniwang paliwanag ay ang mga proyektong ito ay mag-aakit ng mga turista na siyang magsusubsidize sa ekonomiya ng mga bansang ito kapag naubos na ang kanilang langis o hindi na ganoon kataas ang demand dito tulad ng ngayon. Buong suporta ang United Arab Emirates Qatar at Saudi Arabia sa ideyang ito, gumagastos ng bilyon para sa malalaking proyekto at nagsusubsidize ng airlines para dalhin ang turista, kahit saglit na stopover lang. Pero gagana ba ito? Ang hindi ka nais-nais na katotohanan ay, malamang hindi. Ang magarbong paggastos ay magpapabilis sa pagkaubos ng yaman mula sa langis at maglalapit sa panahong mawawala ang kita para suportahan ang nakasanayang pamumuhay ng kanilang mamamayan. Malinaw na nagbubukas ito ng mga tanong tungkol sa ibang motibo na nakasentro sa mga hindi halal na pinuno na nagtatayo ng mga kastilyo sa buhangin para palakihin ang kanilang sariling ego, kahit pa kapalit nito ang pangmatagalang kasaganaan ng kanilang bansa. Sana hindi mangyari iyon. Pero ang mga proyektong ito ay magandang case study sa ekonomiya na dapat pag-aralan. Para matukoy kung maganda ang ideya, kailangang maintindihan ang sumpa ng yaman sa langis, pagbubuwis, palitan ng pera, at epektibo ng paggastos sa pambansang proyekto. Ang pag-unawa sa mga desisyong pang-ekonomiya na ito ay hindi lang makakatulong para ipaliwanag ang mga ekonomiya ng mga bansa sa Gulpo at ang kanilang mga kahangahangang proyekto. Makakatulong din ito para maintindihan natin ang ekonomiya ng maraming bansa na napapabalita dahil sa mga katulad na issue. Gaano kalaki ang magiging epekto sa mga bansang ito kapag naubos o hindi na kailangan ang kanilang langis? May pag-asa bang mapalitan ng mga planong pang-ekonomiya ang mawawalang kita? At kung hindi, ano nga ba talaga ang tunay na dahilan sa likod ng mga proyektong ito? At mayroon bang mas magagandang alternatibo? Pag natapos natin ang mga ito, pwede na nating isama ang ekonomiya ng United Arab Emirates, Saudi Arabia, at Qatar sa Economics Explained National Leaderboard. Noong 1959 na tuklasan ng Netherlands ang 2.7 trilyong kubikong metro ng natural gas sa hilagang bahagi ng bansa. Mabilis itong nagpasok ng malaking pera sa bansa dahil nagsimula agad ang mga kumpanyang fossil fuel kumita mula sa mga field. Sumigla ang industriya ng natural gas at tumaas ng malaki ang halaga ng Dutch guilder sa mga international na palitan ng pera habang ipinagpapalit ng ibang mga bansa ang kanilang pera para sa guilder na maaari nilang gamitin upang bumili ng natural gas na ito. Nagdulot ito ng problema sa iba pang industriya ng Netherlands dahil ngayon mas magiging mahal ang anumang produkto na nais nilang i-export para sa mga bansang pagbebentahan nila nito dahil kailangang bayaran ang mga produktong iyon gamit ang mas mahalagang Dutch na pera. Nahihirapan din ang mga lokal na industriya na ibenta ang kanilang mga produkto sa loob ng bansa dahil maaring gamitin ng mga Dutch ang mas mahalaga nilang pera upang mag-angkat ng mga produkto mula sa mga bansang mas mababa ang halaga ng pera. Ibig sabihin, ang industriya ng gas na lang ang natitirang maaasahan sa bansa. Pero likas itong hindi matatag sa maraming dahilan. Isa na rito ang katotohanang hindi mo naman talaga kailangan ng maraming tao para magmina ng natural gas. Kaya nagiging malaking problema ang malawakang kawalan ng trabaho. Ito ang tinatawag na Dutch disease. Natiyak narinig na ng karamihan sa inyo. Nabanggit na natin ito dito sa channel kapag tinatalakay ang mga bansang mayaman sa likas na yaman. Pero nasayang ito. Tumataas ang halaga ng pera. Humihina ang industriya. At lalong umaasa ang bansa sa pag-export ng hilaw na materyales na madalas pasukin ng korupsyon at maling pamamahala. Doon din nagtatapos ang paliwanag ng karamihan sa mga ekonomista. Kasama kami noon.
May ilang dapat pang malaman sa Dutch disease para mas malinaw nating maipaliwanag ang mga magarbong proyektong ito sa disyerto. Malinaw ang paliwanag tungkol sa pagtaas ng halaga ng pera at sapat na ito sa maikli o katamtamang panahon para sa karamihan. Pero kung pag-iisipan mo ito, mapapansin mong may ilang problema. Ang halaga ng pera ay tulad din ng stock. Walang saysay kung hindi isa sa alang-alang ang konteksto nito. Ang shares ng Microsoft ay nagkakahalaga ng mga $240 at ang shares ng Google ay nagkakahalaga ng $100 sa panahon ng paggawa ng video na ito. Pero hindi ibig sabihin nito na ang Microsoft ay 2.4 na beses na mas mahalaga o mas kumikita o anumang bagay kumpara sa Google. Ang United States dollar ay katumbas ng $144 Japanese yen, pero hindi ibig sabihin na mas competitive agad ang export ng Japan dahil mababa ang halaga ng yen. Hanggang kamakailan, mas mataas ang British pound kaysa American dollar, pero hindi ibig sabihin na mas mahal agad ang manggagawang Ingles. Sa huli, magpapantay din ang lahat. Naranasan ng mga Dutch ang halaga ng oil-backed guilders. Ngunit nang bumagal ang industriya, tumaas ang unemployment at bumaba ang sahod hanggang bumalik sa global competition level. Mas interesante ng kaunti ang totoong sanhi ng Dutch disease. Malalim ang pag-uusapan natin dito tungkol sa mga mataas na antas ng teoryang pang-ekonomiya. Pero samahan mo lang ako at malamang na mas maiintindihan mo pa ang tungkol sa pandaigdigang industriya at kalakalan kaysa sa maraming matataas na tao na gumagawa ng mga desisyon para sa malalaking kumpanya at buong bansa. Ang Dutch disease ay isang catchy na pamagat lang na ibinigay ng publikasyon na The Economist sa teorya ni Rybczynski tungkol sa epekto ng endowment ng mga salik ng produksyon sa output ng mga produkto. Makikita mo kung bakit nila kinailangang magkaroon ng catchy na pamagat. Tinitingnan ng teoryang ito ang mga salik ng produksyon, lupa, paggawa, at kapital. At sinusuri kung paano magdudulot ng pagbabago sa mga output na nililikha ng isang ekonomiya ang pagbabago sa mga salik na ito. May limitasyon ang bawat ekonomiya ayon sa Production Possibility Frontier. Ito ang punto kung saan hindi na kayang dagdagan ang produksyon ng ekonomiya dahil nagamit na nito ng lubos at epektibo ang lahat ng yaman. Mahalaga para sa magagaling na ekonomista na pumili ng gagawin dahil ang paggawa ng isang bagay tulad ng kotse ay gagamit ng lupa, paggawa, at kapital na di na magagamit sa iba tulad ng paggawa ng computer. Ito ang basehan ng opportunity cost. Lahat ng ginagawa ng isang ekonomiya ay may kapalit na hindi magawa ang ibang bagay. Madaling maintindihan ang lupa at paggawa at ang kapital ay anumang gamit na pwedeng lumikha ng halaga. Ang pabrika na may makinarya at ang computer na gamit ko sa pagsusulat ng video ay parehong kapital. Ang portfolyo ng pinansyal na ari-arian ay kapital dahil nagbibigay ito ng halaga sa pamamagitan ng dibidendo. Ang pera ay kapital dahil nagagamit ito pambili ng mga bagay na lumilikha ng produkto. Mahalaga dito na ang ekonomiya ay hindi sabay-sabay na uubusan ng lahat ng salik ng produksyon. Para sa mga bagay tulad ng pagsasaka ng pagkain, mauubusan muna ng magandang lupa ang isang ekonomiya bago ito maubusan ng kapital o lakas paggawa. At para naman sa mga bagay tulad ng serbisyong pinansyal, mauubusan muna ng bihasang manggagawa at kapital ang isang ekonomiya bago ito maubusan ng lupa. Kasya ng maraming beses ang pasilidad ng pinakamalalaking bangko sa mundo sa karaniwang sakahan ng baka sa Australia. Ang produksyon ng ilang mga produkto ay limitado ng kakulangan sa kapital. Ang iba naman ay limitado ng kakulangan sa paggawa. At ang iba pa ay limitado ng kakulangan sa lupa. Halimbawa, kunin natin ang isang ekonomiya na pumipili kung magpo-produce ng mga produktong pangkonsumo o langis. Kung ilalaan nila ang kanilang mga yaman sa paggawa ng mas maraming produktong pangkonsumo, mas kaunti ang matitira nilang yaman para sa paggawa ng langis. At kabaliktaran din, opportunity cost ito. Ang mga produktong pangkonsumo ay limitado ng paggawa at kapital. Kailangan mo ng lakas paggawa at mga pabrika para magawa ang mga ito ng mahusay. Ang produksyon ng langis ay pangunahing limitado ng lupa. Kung wala kang langis sa iyong lupa, kahit maglagay ka pa ng lahat ng infrastruktura at lakas paggawa na gusto mo, hindi ka pa rin makakagawa ng langis. Karaniwan, ang tatlong salik ng produksyon ay ginagamit para bumuo ng Production Possibility Frontier. Tandaan, hindi sabay-sabay mararanasan ng ekonomiya ang mga limitasyong ito. Kaya ipagpalagay nating mapagpapalit ang paggawa at kapital sa parehong produkto at hiwalay nating iguguhit ang limitasyon ng lupa. Kung susundan ang panloob na linya ng limitasyong ito, makukuha ulit ang Production Possibility Frontier. Ang nasa ilalim ng linyang ito ay kombinasyon ng produktong pangkonsumo at langis na kayang gawin ng ekonomiya. Samantalang ang lampas dito
ay kombinasyong hindi kayang gawin dahil kulang ang kapital, paggawa, o lupa. Nahanap ng ekonomiya ang balanse kung saan gumagawa sila ng ilang kotse at nagpapapump ng langis mula sa kakaunting oil field gamit ng lubos ang lupa, paggawa, at kapital. Pero sabihin nating biglang nakatuklas ang ekonomiyang ito ng isa pang napakalaking reserba ng fossil fuels. Sa chart na ito, makikita ang paglayo ng land constraint dahil naging mas produktibo ang lupa kahit di nadagdagan ang hektarya dahil sa langis. Ngayon, maaari na tayong gumuhit ng bagong production possibility frontier at mapapansin mong lumipat na ang intersection point. Kung titingnan natin ang pagkakahati ng mga produktong pangkonsumo kumpara sa langis sa ekonomiya, malinaw na tumaas ang produksyon ng langis dahil mas marami ng langis na pwedeng kunin. Pero kahit na yumaman ang ekonomiya sa kabuuan, bumaba naman ang produksyon ng mga produktong pangkonsumo. Pero bakit nga ba ito nangyari? Maaaring ikagulat ito ng ilang ekonomista. Pero hindi ibig sabihin na kung gumagana sa market o production possibility frontier chart ang isang bagay, ay gagana rin ito sa totoong mundo. Mahalaga pa ring ipaliwanag paano ito nangyayari sa realidad. Sa halimbawang ito, hinihila ng industriya ng langis ang kapital at paggawa na sana ay mapupunta sa paggawa ng mga produktong pangkonsumo dahil mas malaki ang kikitain ng isang mamumuhunan mula sa isang oil rig na nagkakahalaga ng daang milyong dolyar kaysa sa isang pabrika ng laruan na parehong halaga. Iyon ang kapital. At mas malaki rin ang kikitain ng mga manggagawa sa pagtatrabaho sa oil rig kaysa sa pagtatrabaho sa linya ng produksyon. Iyon naman ang paggawa. Ipinapakita ng teoremang Rybczynski na ang yaman mula sa likas na yaman ay may epekto sa supply ng iba pang mga produkto at serbisyo sa pangmatagalan, pati na rin sa demand sa merkado para sa mga produktong at serbisyong iyon sa panandaliang panahon dahil sa pagbabago-bago ng halaga ng pera. Ngayon na mas naiintindihan mo na ang epekto ng pagbabago ng focus ng ekonomiya sa industriya, gamitin natin ito para mas maintindihan ang mga desisyon ng mga estado sa Gulpo. Masama ang Dutch disease kahit ano paman ang pinagmulan nito. Ang labis na pag-asa sa isang industriya ay nagdudulot ng kawalang tatag sa ekonomiya. Ang mga ekonomiyang umaasa sa iisang industriya ay nagiging dependent sa presyo ng kalakal at ang kasaganaan nila ay nakadepende sa presyo ng isang bariles ng langis. Ang susi ay palawakin ang industriya at may dalawang paraan para dito. Dagdagan ang kapital o produktibidad ng paggawa. Sa mga bansang mayaman sa langis tulad ng Venezuela na nabigo sa ekonomiya, karaniwan ginamit ng pamahalaan ang kita sa langis para agad itaas ang pamumuhay ng tao sa pamamagitan ng malalaking planong pangkagalingan. Tukso man ito, lalo na sa mahirap na bansa. Pero hindi nito nasosolusyunan ang pangunahing suliraning pang-ekonomiya mula sa likas na yaman. Siyempre, kailangan kong talakayin ang Norwega. Norwega ang pinakamahusay na halimbawa ng mahusay na paggamit ng likas na yaman sa mundo. Dati, maliit lang ang ekonomiya nila at nakatuon sa pangingisda at magagaan na trabaho. Pero nagbago ito nang matuklasan nila ang langis. Mahigpit ang limitasyon nila sa kapital at paggawa. Maganda man ang edukasyon, pero maliit ang populasyon. At kulang sa infrastruktura para makipagsabayan sa malalaking bansa sa Europa. Dahil sa pagkakatuklas ng langis, lumawak ang lupa nila at naapektuhan ang mga tradisyonal nilang industriya. Kaya kinailangang dagdagan ang kapital at paggawa bilang tugon. Ang pinakamadaling paraan para gawin ito ay gamitin ang perang nakuha nila mula sa kanilang pag-aari ng kumpanyang langis ng estado at sa mga karapatan sa langis na kanilang ibinenta at ilagay ito sa isang sovereign wealth fund. Ang Norway ngayon ang may pinakamalaking sovereign wealth fund sa mundo na may higit 1.2 trilyon na assets o halos 200 at 50,000 bawat Norwegian. Ang ininvest na pera ay kapital pa rin. Hindi ito karaniwang uri ng kapital na iniisip ng karamihan sa mga ekonomista, na kadalasan ay malalaking makina at pabrika at mga container port at mga ganoong bagay. Pero kapital pa rin ito at pinapataas nito ang produksyon ng Norway sa pamamagitan ng paglikha ng kita mula sa investment. Ang talagang matalino dito ay ginagamit ang perang ito para pondohan ang iba't ibang serbisyong panlipunan at ang pangunahing halimbawa nito ay edukasyon. Mas malaki ang ambag ng mga edukadong tao sa paggawa, kaya naayos ng Norway ang kakulangan sa kapital at paggawa. Patuloy kumikita ang Norway mula sa langis, sovereign wealth fund, at mga high-tech na industriya.
kabilang ang pamamahala ng isa sa pinakamalalaking merchant marine fleet sa mundo. Hindi gagana sa United Arab Emirates ang mga nagwo-work sa Norway. May sariling sovereign wealth funds ang mga bansa sa Gulpo. Pero iba ang pagpapatakbo nito kumpara sa Norway. Hindi nila pinopondohan ang serbisyong panlipunan at hindi rin bukas sa kanilang investments o operasyon. Ngayon, hindi ko ipagkukunwari na hindi natin alam ang dahilan kung bakit umiiral ang mga pagkakaibang ito. Ang Norway at mga estado sa Gulpo ay kapwa monarkiya. Ngunit ang hari ng Norway ay seremonyal lang at may matatag na demokratikong pamahalaan na sumusunod sa kagustuhan ng tao. Walang ganitong limitasyon ang mga pinuno ng Gulpo, kaya mas malaya nilang nagagamit ang sovereign wealth funds. Hindi natin alam ang eksaktong halaga dahil sarado ang mga pondong ito, kaya posibleng malaki ang kita nila. Pero kadalasang mas bongga ang pampublikong pamumuhunan. Ang 170 kilometrong NEOM project ay popondohan ng development company na pagmamay-ari ng Sovereign Wealth Fund ng Saudi Arabia at may sapat na pondo para maisakatuparan ito kung ilalaan nila lahat sa proyekto. Pero kailangan pa ring magtanong, bakit? Maganda ang mga rendering, pero karamihan sa mga pagtataya ay nagsasabing aabot sa halos $1 trilyong ang gastos sa proyektong ito at wala namang malaking pagbuti sa kalidad ng buhay kumpara sa isang tradisyonal na lungsod na maaaring maitayo sa ika-10 bahagi lang ng halaga. Gusto lang ng diktador na walang utak ng malaking makinang laruan. Sa totoo lang, malamang tama yan. Pero bigyan muna natin sila ng benepisyo ng pagdududa kahit sandali. May saysay ba ito sa ekonomiya? Para sa patas na pagsusuri, balikan natin ang production possibility frontier. Ang mga estado sa Gulpo ay may napakaliit na populasyon ng mga katutubo. At bago sila magbenta ng langis, kakaunti rin ang kanilang kapital. Kasabay nito, karamihan sa kanilang lupa ay hindi kaaya-aya at puro disyerto. Kaya't napakalimitado ng kanilang production possibility frontiers. Nang madiskubre nila ang langis sa kanilang lupa, biglang tumaas ang halaga ng lupa dahil puno ito ng isang mataas ang demand na pinagkukunan ng enerhiya. Ngunit nanatili pa rin ang problema ng maliit at hindi bihasang lakas paggawa at limitadong kapital. Maraming ekonomiya ang hirap maghanap ng trabaho para sa manggagawa, habang ang mga Gulpo na estado ay kulang sa manggagawa para sa trabahong likha ng kanilang ekonomiya. Nagawa ng mga bansa na malampasan ang mga limitasyong ito sa pamamagitan ng pag-anyaya sa mga dayuhang kumpanya ng langis na magdala ng sarili nilang kapital at lakas paggawa. Ngunit interesado lang ang mga kumpanyang iyon na gawin ito para sa produksyon ng langis. Kaya kahit lumago ang kanilang ekonomiya, naging lubos itong nakadepende sa iisang yaman na ito. Sa kabutihang palad, nakatanggap ng kita mula sa langis ang mga estado sa Gulpo na isa ring anyo ng kapital. Sa kasamaang palad, gaano man kalaki ang ipuhunan ng gobyerno sa mga tradisyonal na industriya ng kanilang bansa, hindi pa rin nila kayang makipagsabayan sa produksyon ng langis. Bago natuklasan ng langis, ang Dubai ay daungan ng pangingisda at ang Saudi Arabia ay binubuo ng mga nomadikong tribo na ang turismo ay nakaasa sa mga Muslim na bumibisita sa Mecca. Walang malaking industriya ang mga bansa, kaya kinailangan nilang magsimula mula umpisa para makipagsabayan sa langis. Dahil malaki ang kita sa langis, iilan lang ang modernong industriya na kayang tapatan ito. Maliban sa langis, pangunahing industriya ng Norwega ang pagpapadala, turismo at serbisyong administratibo. Nahihirapan ang mga estado sa Gulpo sa larangan ng pananalapi dahil karamihan ay Muslim. Kaya may limitasyon ang kanilang mga bangko sa paniningil o pagbibigay ng interes ayon sa turo ng Islam. Malalaki pa rin ang lokal na bangko nila. Pero dahil sa Islamic financing limits, hirap silang makipagsabayan sa global na antas sa tradisyonal na bangko. Malaki ang ininvest nila sa pagpapadala. Pero imbes na kargamento sa dagat, tao sa himpapawid ang pinapadala nila. Ang Emirates, Qatar Airways at Etihad ay kabilang sa pinakamalalaking airline sa mundo. Malaking hakbang para sa ekonomiya ng kanilang bansa. Bukod sa prestihiyo ng mga airline na ito, hindi sila nangangailangan ng maraming manggagawa o nagmamalasakit sa kalidad ng lupa. Ang mga airline na ito ay kumukuha ng karamihan sa kanilang mga empleyado mula sa labas ng kanilang sariling bansa, na nangangahulugang hindi nila inuubos ang limitadong bilang ng mga manggagawa mula mismo sa loob ng bansa. Tumutulong din ang mga airline na ito sa pagpapalago ng industriya ng turismo. Kahit malaki ang puhunan ng mga estado sa Gulpo, di pa rin sila makakatapat sa turismo ng kanlurang Europa, Hilagang Amerika o Asia Pacific. Sobrang init ng klima
At maliban sa ilang sentrong pangkultura, limitado ang karanasan ng turista sa mamahaling hotel at shopping center. Nakakaakit ito sa iba, pero mas gusto ng karamihan ng turista ang mas makabuluhang karanasan. Ayos lang, alam naman ito ng mga ahensya ng turismo nila. Sapat ang karangyaan ng mga lungsod nila para aliwin ang tao ng ilang araw. Bagay sa airline nila na nagdadala ng turista para sa stopover papuntang destinasyon. Alam ng ahensya ng turismo na kahit milyon-milyong bisita ang dumaan bawat taon sa 24 na oras na layover, hindi nito mapapalitan ang industriya ng langis. Ayos lang iyon, kasi hindi turista, kundi negosyo talaga ang target ng mga proyektong ito. Ang United Arab Emirates lalo na ay nagbigay ng napakagandang mga insentibo sa mga negosyo para magtatag ng kanilang operasyon sa bansa. Nagdadala ng manggagawa ang mga negosyo at ginagastos ng mga manggagawa ang pera nila sa lokal na ekonomiya. Mula pabahay hanggang merienda. Hindi sapat ang tax incentives para maakit ang mga negosyong gusto ng mga bansa sa Gulpo, sa rehiyong madalas iugnay sa kaguluhan at digmaan. Kahit hindi ito patas na pananaw, mas mahalaga sa mga negosyo ang kita kaysa sa mababang buwis. Kaya mahalaga ang mga mega proyekto. Ang paggawa ng isang bagay tulad ng Palm Jumeirah ay nangangailangan ng kooperasyon ng daan-daang kumpanya at milyon-milyong manggagawa. Kahit matapos na ito, kailangan pa rin ng mga international hotel chain, property developer, law firm, landscaper, at iba pa para mapanatiling world-class ang mga development. Lumilikha ito ng industriyang tulad ng langis na hinikayat ang mga negosyo na mag-angkat ng kapital at paggawa para mapakinabangan. Kapag naitatag na ang malalaking negosyo, maaaring mabuo ang mas maliliit na negosyo ng serbisyo sa paligid nila at mabilis na makakabuo ang bansa ng masiglang ekosistema ng negosyo kung saan dati ay buhangin lang ang naroon. Ang malalaking proyekto at pangakong mas marami pa sa hinaharap ay epektibong paraan para mahikayat ang mga kumpanya na magtayo ng opisina at magpatuloy kahit wala ng langis. Kailangan lang nating tingnan ang mga lugar tulad ng Singapore at dating Hong Kong para makita na ang pagiging magandang lugar para sa negosyo ay maaaring maging napakalaking kita. Kapag naabot ang kritikal na dami ng negosyo, maraming mabubuting bagay ang naghihintay sa mga Emirate. Ang mga international na airline at world-class na paliparan ay nagpapadali para sa mga negosyanteng biyahero mula Europa, Amerika at Asia na makapunta sa sentral at kapana-panabik na lokasyon na may mababang buwis at murang paggawa. Ang populasyon ng United Arab Emirates ay nasa ilalim lang ng 9.5 milyon na isang pagtaas ng halos 9.5 milyon mula noong unang natuklasan ng bansa ang langis. Noong unang bahagi ng dekada 1950. Dati, mababa sa 200,000 ang populasyon ng Emirates. Ngayon, kadalasan expat na ang mga nagtatrabaho at nakatira dito. Karamihan sa mga expat na iyon ay bihasang manggagawa na namamahala sa mga kumpanyang lumalago dahil sa gold rush ng langis. Pero karamihan ay mga hindi bihasang manggagawa na kumikita ng napakaliit na pera habang nagtatrabaho sa napakasamang kalagayan. Sa ilalim ng mga sitwasyong ibig sabihin ay parang nakakulong na sila roon ng walang katiyakan. Sinusubukan kong manatili sa malamig at walang pusong macroeconomics. Kaya oo, marahil ang ganitong pinagkukunanan ng murang lakas paggawa ay isang mahusay na paraan para matapos ang mga proyektong ito nang hindi gumagastos ng malaki sa mga manggagawang tinatrato ng makatao. Kung maging matagumpay ang mga estado sa Gulpo na maging parang Singapore ng gitnang silangan, tiyak na pauuwiin ng tahimik ang maraming manggagawa at mananatili ang karangyaan. Ang tanging hiling ko ay sana'y sapat na tao ang maging mulat dito at magmalasakit ng sapat upang maging negatibo para sa mga kumpanya ang magtayo ng operasyon sa mga bansang ito dahil sa masamang imahe na maidudulot nito sa kanila. Na sana'y magtulak sa mga bansang ito na tuluyang ipagbawal ang ganitong gawain. Sa ngayon, karamihan sa tao ay hindi mulat o nagmamalasakit, kaya hindi ito nagiging malaking issue para magdulot ng pagbabago. Sige, oras na para isama ang United Arab Emirates Saudi Arabia at Qatar sa Economics Explained National Leaderboard. Simula gaya ng dati sa laki, ang United Arab Emirates ay may gross domestic product na 300 at 58 bilyong dolyar, kaya nabibigyan ito ng 6 sa 10. Ang Saudi Arabia ay may gross domestic product na 700 bilyong dolyar, kaya nabibigyan ito ng 8 sa 10. At ang Qatar ay may gross domestic product na 100
at 46 na bilyong dolyar, kaya nabibigyan ito ng 5 sa 10. Ang gross domestic product per capita ay maayos sa lahat ng mga bansang ito. Salamat sa yaman mula sa langis at sa mga biglaang pag-unlad ng konstruksyon na nangyari sa kanila nitong mga nakaraang dekada. Maayos, pero hindi kahanga-hanga. Dahil ang yaman ay manipis na naikalat sa maraming dayuhang populasyon dito. May gross domestic product per capita na 36,000 ang United Arab Emirates, kaya nakakuha ito ng 7-10. May gross domestic product per capita na 23,000 ang Saudi Arabia, kaya nakakuha ito ng 6-10. Ang gross domestic product per capita ng Qatar ay 61,000, kaya 8-10 ang nakuha nito. Katatagan at kumpiyansa ay interesting na tema sa mga bansang ito. Ang tagumpay ng kanilang plano ay nakadepende sa paniniwala ng tao na ligtas at matatag silang tirahan at pasukan ng negosyo. Ngunit dahil sa kontrol sa presyo ng langis, pamumuno ng hindi halal na monarko, at international na kontrobersya, nakakuha ng 5-10 ang United Arab Emirates at Qatar, habang 4-10 lang ang Saudi Arabia. Hindi naging kasing impressive ang paglago gaya ng inaasahan. Halos hindi tumaas ang gross domestic product ng mga bansang ito nitong dekada, kahit may malalaking stimulus at reserba ng langis. 3-10 ang nakuha ng Qatar at Saudi Arabia, habang mas maganda ang United Arab Emirates na may 5-10. Panghuli, industriya. Malaki talaga ang industriya ng langis sa mga bansang ito. Ang turismo ay malaking dagdag at pati mga regular na negosyo ng serbisyo ay bahagi na ng lugar. Pero sa ngayon, nakadepende pa rin ang lahat ng iyan sa industriya ng langis. Kung sapat ang mga industriyang ito, tiyak gaganda ang score. Pero sa ngayon, lahat ng mga bansang ito ay may 6-10. Sa kabuuan, ang United Arab Emirates ay may average na score na 5.8. Ang Qatar ay may average na score na 5.4. At ang Saudi Arabia ay may average din na score na 5.4 sa 10. Kung may alam kayong airline papuntang Europa na walang stopover sa Gulpo, maraming salamat sa rekomendasyon. Salamat sa panonood, pare. Paalam.